Hello viewers! Welcome back sa ating Plane and Solid Geometry series. So, magko-continue tayo sa ating solid geometry na part and yung 3D shape na i-discuss natin ngayon ay yung tinatawag natin na pyramid. So, what makes a pyramid different? The main difference between a prism and a pyramid, yung prism, meron siyang dalawang bases, yung top at saka yung bottom na base. Sa pyramid, isa lang yung kanyang polygonal base, isa lang. Yung baba lang. Diyan lang siya merong polygon na base. Then, yung other end, yung nasa taas, is a single point or yung tinatawag natin na apex or vertex. So, kung sa baba, marami tayong vertices, meron tayong four vertices kung square man yan, pero pagdating sa taas, isa lang. Isa lang yung vertex natin. So, dito, instead na pinagkoconnect niya yung two polygons, dito ang ginagawa niya, kinoconnect niya yung vertices ng polygon sa isang point sa taas. So, parang nagiging pa-triangle. Sa pyramid, dahil sa structure niya, yung mga faces nga natin nagiging triangle na. Instead na parallelogram gaya ng dito sa prism. So, from 2 points papunta sa apex, nakaka-form siya ng triangle. So, ganun pa rin naman pagdating sa number of lateral faces, kung gaano karami yung sides mo dito, ganun pa rin karami yung lateral faces mo. So, for example, kung square yung base mo, apat pa rin yung magiging lateral faces natin. Ang kinaibahan nga lang sa pyramid, nagiging triangles na yung lateral faces natin instead na parallelogram. Dito, ito pa rin yung tinatawag natin na lateral edges kasi siya yung edges ng mga lateral faces. So, i-breakdown pa natin yung parts ng pyramid. So, una, yung base area. Asan yun? Ito yon. Yung area ng base na yan. Ito. Yan yung base area. Side naman ng base, ito yon. Yung mga sides niyan. Yung apat na edges. Kung square man yung ating base. So, sa height naman, dito kasi natin siya mas makikita. So, for example, pentagonal prism tayo. Asan dyan yung height? So, yung perpendicular line from apex papunta sa base. So, kailangan perpendicular or straight na pa-vertical. Pag natama niya na yung base, hanggang dyan na lang siya. So, that perpendicular yan dyan. So, ito yung tinatawag natin na height or altitude. Next naman, yung slant height. Ito naman, height pa rin siya, pero hindi lang siya vertically na upright. Hindi siya pa-vertical, pero height pa din siya. So, ibig sabihin, magagaling pa rin yan dito sa taas, sa apex natin, tas papunta pa rin sa base. Pero yung tinutukoy na height dito ay yung height ng triangular faces. So, for example, ito yung isang lateral face natin. Di ba triangle siya? Di ba sa triangle, meron tayong height doon na hiwalay. Ito yon. Tas ito siya dito sa lateral face. So, yung parang altitude lang siya ng kada triangle na lateral face, yun yung tinatawag natin na slant height. If igaganto natin yan, sa ganitong view, asan yung ating slant height ulit? Ito yan, di ba? So, medyo naka-ano siya, naka-slant nga siya from the name itself. Kaya ako nasabi guys na hindi siya talaga vertically upright or pa-vertical gaya ng ating height or altitude na ganito. Hindi sila pareho ng measurement at saka ng direction. Next naman, lateral side. Na-discuss natin kanina, lateral edge or lateral side, pareho lang yon. Ito yung L, ito yung H, ito yung S natin, tapos ito yung ating base area. So, ayun yung mga parts ng ating pyramid. So, discuss naman natin ngayon yung mga formulas. So, doon tayo sa lateral faces. Since lateral, gaya ng cone guys, no, ang matatanggal lang yung ilalim na base. Kasi yung taas point na lang yun eh. So, ito yung itsura ng lateral area. Mga triangles na na-form. So, paano natin nahanapin yung formula ng lateral faces na area? So, isa-isain mo lang. Then, parang yung approach natin sa prism, dito magiging triangle lang talaga siya.
So, ano ba ang formula ng triangle? Ng area, yung pinaka-common natin, 1/2 base times height. So, yung base natin dito, pag pyramid na siya, yung side na siya or length ng side ng polygon sa base. Tapos, yung height natin dito, ito yung tinatawag natin na slant height or L. So, ito yung formula ng area ng kada lateral face. 1/2 base times height or yung base natin ay yung length ng side ng polygon sa baba. Tapos yung height naman, yung slant height natin. So, kung gusto mo mahanap yung area ng lateral area talaga, since marami siya, imumultiply mo siya ng n. Where n is equal to the number of lateral faces na meron tayo, which is also equal sa number of sides ng polygon sa base natin. So, total surface area naman, dadagdagan lang natin ng area ng base sa baba para makover natin yung entire pyramid. So, ayun lang siya. Ganyan lang siya kasimple. Yung area ng base kasi, kaya ako ginawang ganyan kasi depende yan kung square, kung triangle, iba-iba yan. So, yung volume naman natin dito, kagaya pa rin siya ng prism na area ng base times height. Pero bakit siya nagkaroon ng 1/3? So, para siya guys yung relationship natin ng cylinder at saka ng cone, di ba na kaya mo daw i-fit yung cone sa loob ng cylinder, pero ang mangyayari sa volume ng cone ay 1/3 lang. So, halimbawa, imagine natin dito i-apply natin siya sa pyramid or prism. So, meron tayong square na pyramid at saka square na prism. Same base at same height. Pag daw yung ginawa mo, pinuno mo daw to ng tubig, itong ating square prism, ay pyramid. Tapos, nilipat mo dito sa prism yung laman ng tubig na yon bago mo mapuno yung prism. Kailangan 3 beses mo siyang salinan bago mo mapuno yung prism. So, ibig sabihin, yung total volume ng pyramid, considering same base and same height, kung i-compare mo sa volume ng prism, 1/3 as much siya. So, basically, 3 pyramid, isang prism. Basta same base at same height. Kaya 1/3 base times height. So, ngayon, i-apply natin sa problem solving. Number 1, find the volume of a square pyramid, meaning square yung kanyang base. If each of the base measures 10 inches, so ito yon dapat 10 lahat. And yung slant height ay 13. So, yung mga height ng mga triangle sa lateral faces, yun yung 13 inches. Doon lang siya perpendicular sa side ng base. So, paano daw makompute yung volume? Ano ba ang formula ng volume? 1/3 area ng base times height. So, yung area ng base madali lang kasi square lang naman siya. So, s squared times h. So, kung sasubstitute natin yung 10, ito siya. Ang problem na lang natin ay yung value ng h. Hindi siya given agad. Ito yung h, di ba? Ang given sa atin ay slant height. So, paano natin makukuha yung altitude or yung h? Kung ito ay right prism naman, which is yung ina-assume natin kung hindi binigay kung anong klase ng prism, hindi ko lang masyadong na-drawing ng maayos, pero ito ay nasa gitnang-gitna ng square. Kasi sa taas niya lang talaga yung apex or yung vertex. Directly above niya lang. So, yung height na to, yung kulay blue, tumatama siya sa pinakagitna ng ating square base. So, kung tumatama siya sa pinakagitna, tapos tingnan natin itong triangle na to, na na-form. Di ba the altitude, kailangan perpendicular siya lagi sa base. So, dapat perpendicular to. Ito yung height, ito yung slant height, which is 13. Tapos ito, yung portion na sa baba, pantay lang din yan dito. Since gitnang-gitna ito, ibig sabihin, nasa kalahati rin yan pag nilipat mo dito. Kasi gitnang-gitna ito eh. So, parang hinati mo yung square into 4 equal parts. So, dapat gitnang-gitna din yan sa mga per side niya. So, yung 10, dinidivide niya into 2 equal parts. So, nagiging 5. So, 5 na din to. So, 5 ito. So, naka-form tayo ng right triangle na merong sides na h, 5, and 13. Since this is a right triangle, then pwede nating i-apply yung ating Pythagorean theorem. So, eto siya.
c squared or the hypotenuse squared or the longest side or yung katapat ng 90-degree angle plus ay is equal to the sum of the squares of the two remaining sides, which is kahit magkabaliktad, okay lang. So, asan dito yung C, yung katapat nung 90 degree or yung pinakamalaki, yung 13. So, i-substitute natin kay C. Tapos yung A and B, kahit magkabaliktad na, okay lang. So, pwedeng h squared plus 5 squared. So, lipat natin ito sa kabila to get h. So, h is equal to square root ng 13 squared minus 5 squared. So, calculate na natin to. So, 12. So, 12 ito. Yung ating altitude. 12 siya. Yan. So, since meron na tayong value ni h, pwede na nating makuha yung volume. Then, substitute natin dito, 12. Ay, sorry. 1/3 pala to, guys. 400. Or letter D. So, ayun lang guys. Yun yung ating paunang discussion pagdating sa pyramid. So, sana marami kayo natutunan. Don't forget to like and subscribe and mag-comment ng mga topics na gusto nyong i-discuss ko sa future videos. So, yun lang guys. See you on the next video.